Grabe, malaking good news to. Kakapasok lang, breaking news. Dahilan ng pagpunta ni VP sa Senado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang umaga na pala ha. Magandang umaga sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon sa aking sasakyan, nagva-vlog sa mga updates at mga dapat nating reaksyonan na mga nangyayari kanina. Okay? Ayun, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Don Mar TV. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Don Mar TV. Pakibisita po yan mga katunay at huwag niyong kalimutang mag-subscribe and follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balitang hinahatid sa atin ni Sir Don Mar TV. Ipagpatuloy natin. Nating pag-uusapan ay anong ginagawa ni Vice President Inday Sara Duterte sa Senado? Pumunta siya kanina sa Senado. Ha? Kasi may sinabi naman siya kahapon na may pupuntahan siyang senador sa Senado. At yan ay walang iba kundi si Senator Marcoleta. Ano ang pinag-usapan nila? Yan malalaman ninyo yan mamaya kung ano yung pinag-usapan, okay? Ha? Pero bago ang lahat, hindi kaya yung pinag-usapan diyan Senator Marcoleta, ikaw ang Vice President at ako ang tatakbong President. Parang ganun ba yun? dito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video. Don Mar TV. Para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Go. Okay, like and share para ha, maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi tayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Yes. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Go. Ayan, thank you very much. Okay, unahin muna natin itong first topic natin. Kanina raw, itong si Vice President Inday Sara Duterte ay pumunta doon sa Senado. Okay? At ayan nga, sinamahan siya ni I think sinalubong siya ni Bato de la Rosa, Senator Bongo at itong si Senator Amy Marcos. Pero dati na yang sinabi ni VP Sara na may pupuntahan siya diyan sa Senado. May isang senador may isang senador na pupuntahan siya. Ayun, nalaman natin kanina, pumutok yung balita, pumunta pala siya sa opisina ni Senator Dante Marcoleta. So, marami ngayon ang speculation, anong ginawa ni VP Sara doon sa opisina ni Senator Marcoleta? Ano yung pinag-usapan nila? Ano? Di ba? Yun ang nakapagtataka. Yun ang dapat natin i-analyze ngayon. For the meantime, di kaya parang binisita lang niya Sir Don Mar, parang binisita niya lang niya si Senator Marcoleta. Pwede rin kasi yung malapit na ang 2028, ang sinabi ko kanina. Malapit na yung 2028, Senator Marcoleta. Gusto mo laban tayo? Vice President ka? Presidente ako? Lalaban tayo sa kanila? Parang mga katunay, pabor ba kayo? Kung sakasakaling ganun, no? Presidente ang itatakbo ni VP Sara, tapos Vice President niya si Senator Marcoleta. In ba kayo dyan? Di ba? Ipapakita ko muna sa inyo itong video na ito. Ito na yung pag-exit ni VP Sara. Ito na yung video na sinamahan siya ni Senator Amy, Senator Bongo, Senator Bato na pa-exit na siya sa Senado. Ito yung video i-play natin. Play. Iba talaga si VP Sara, dinudumog talaga. Parang yung mga dumudumog kay VP Sara, uhaw na uhaw sa ibabalita. Parang, kailangan interview natin yan, minsan na natin makita yung lumitaw si VP Sara. Para samantalayin di ba? Parang gano'n. Tingnan nyo yung video na yan.
'Di ba? Dinudumog siya ng media. Pinagkakaguluhan. What does this mean? Ganyan po ang isang vice president na makikita mo na mahal siya ng taong bayan. Tsaka kita mo naman, ang daming vice president ang dumadaan. 'Di ba? Madaming dumaan. Pero hindi ganyan na pinagkakaguluhan. Si VP Sara kahit saan pagpunta pinagkakaguluhan eh. Yung iba hindi naman, pasensya na sa ibang naging vice president hindi naman nagiging ganyan. 'Di ba? Parang celebrity. Kumbaga politiko ka na, celebrity ka pa. 'Di ba? Kaya ang daming naiinggit kay VP Sara kasi hindi nila magawa-gawa, hindi nila magaya na, kailangan maging ganun din kami. 'Di ba? Kung meron mang kung sila pupunta sa mga tao, sa mga ganyan, iba yung nagiging sa kanila, naiinis. Nadya na naman tong si parang ganun kay VP Sara, hindi talaga sinasalubong siya ng ganyan. 'Di ba? Yung mga media, talagang gusto siyang makausap, gusto siyang ma-interview. Talagang parang gusto talaga nila na parang mas si VP Sara maraming balita to, parang ganun. And I know for sure, kahit marami akong bashers na nagsasabi na utot mo, Don Mar, ikaw lang ang naniniwala. Correct me, by the time na this coming 2028 magiging presidente itong si VP Sara, balikan niyo itong video na ito. Ay, hindi ako papayag doon na Sir Don Mar na ikaw lang yung sinasabi nila na ikaw lang ang naniniwala na magiging presidente si VP Sara. Isa din ako sa naniniwala na kapag yan ay tumakbo, makalusot yan sa impeachment, kapag tumakbo sa 2028 yan, finish na. Pass your papers, finish or not finish. Kaya nga nila pinipigilang tumakbo yan eh. Kaya nga kung ano-ano yung sinasampa nilang kaso dyan, kaya nga hinahabol nila yung impeachment nila eh. Kaya nga biglang nagpalit din sa Senado, di ba? Isa din yan sa dahilan. Kumbaga, dahilan din doon sa tungkol sa flood project, isa din sa malaking dahilan yan sa impeachment ni VP Sara. Dahil kung si Chis pa rin ang hahawak bilang Senate President at si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon, alam nila na makakalusot at maaabsuelto si VP Sara. Hindi uusad ang impeachment. Ngayon sa plano nila is palitan natin para umusad yung impeachment na yan dahil yun ang gustong-gusto nilang mangyari. Sa 2028 kailangan hindi siya makatakbo. Ako nakakasiguro ako na mananalo ito sa 2028. Yes. At itong pagpunta niya dito sa Senado, may duda ako. May duda ako dito kay Marcoleta at ni VP Sara. Mamaya sasabihin ko sa India pareho kaya tayo ng video na ito. Okay? Ito yung analysis ko eh. Na president. Naka-escort talaga si Senator Bato, Senator Aimee at si Senator Bongo ha. I hope lang talaga na itong si Senator Aimee ay hindi ito magbabalimbing sa kanyang kapatid eh. Best friend ko yung congressman ha? Ayun. Yan, papasok Alis na si VP. Sumabay na rin si Senator Aimee. Okay, so dyan po nag-end ang video ha. Dyan po nag-end. Ngayon, alam nating lahat na pupunta itong si VP Sara sa Senado. Kasi right after the hearing of the budget deliberation, sinabi niya ito sa media nung ambush interview na may pupuntahan ako bukas sa Senado. May isang senador, kinukulit pa nga siya ng mga mainstream media eh. Ma'am, sino yung senador, ma'am? Sino yung pupuntahan mo doon? O, ganun. So ako, nung nakita ko yung video na yon, nakala ko lang na baka pupuntahan niya si Senator Aimee o baka pupuntahan lang niya itong si Bato o yung mga kalyado niyang mga senador, no? Kalyado ng kanyang tatay ng mga senador diyan sa Senado. Iyon pala, na-shock ako nung nalaman ko na pumunta talaga siya sa opisina ni Senator Marcoleta. At talagang may picture silang dalawa ha. Ayan. May picture tapos biglang
nagkagulo nung itong si Rodante Marcoleta, Senator Rodante Marcoleta, ay nag-post sa kanyang page na kasama niya si VP Sara sa kanyang opisina nga. Parang ako nararamdaman ko, Sir Donmar, sana pareho tayo na magiging opinion dito, no? Parang may nararamdaman talaga akong isang napakalakas na aura na darating sa 2028. Napakalakas na tandem. Kasi dati, di ba, sinabi natin, no, yung wala pang problema ang Marcos at Duterte, malakas na tandem talaga. Kahit ako, sinabi ko, malakas na tandem yan. Kung tutuusin, malabong mamatalo yan. Kaso, nagka-problema. Eto na naman, magkakaroon na naman ng malakas na tandem sa pagiging presidente at pagiging vice president. Kaya, yung ganyan, nag-post na naman si Senator Marcoleta ng ganyan. Kakabahan na naman ngayon yung mga diba? Sigurado kakabahan. Aba, ba't nag-post to? Wag kasama sila at siya palang pinuntahan. Talagang nagsadya talaga sa kanya si VP Sara. Ano ang pinaplano nitong dalawang to? Nako, ultimo pala sa pagiging vice president, tagilid tayo, parang yun ang iisipin ng mga tao na gustong pabagsakin si VP Sara. Diba? Kasi siyempre, takot na nga sila maging presidente si VP Sara. Tapos tatakbo pang vice president si Senator Marcoleta. Wala na nga silang lusot sa presidente, wala pa silang lusot sa vice. Hay nako. Binisita siya. Heto ngayon, anong ginagawa ni VP Sara? Yan. Anong pinag-usapan ni Senator Rodante Marcoleta? Alam niyo, sa totoo ba, may nakita kong video kanina na itong may one-on-one interview itong si Senator Marcoleta with former President Rodrigo Roa Duterte sa loob ng Malacanang noong time na si Tatay Digong ay presidente pa. Okay, kasi si Tatay Digong ay talagang matagal na gusto niyang maging senador itong si Senator Marcoleta. Kasi hangang-hanga niya, minsan lang, bihira lang itong humahanga itong si former President Duterte ng isang bihira mapahanga. Bihira. Sobrang hanga itong si Tatay Digong kay Rodante Marcoleta. Bihira humanga, bihira magtiwa. Tupad na, senador na itong si Rodante Marcoleta. Ngayon, eto na yung pinakatanong, bakit nga pumunta itong si VP Sara sa opisina ni Rodante Marcoleta? Ako duda ko lang ito. Balikan nyo itong video na ito kung mali ako. Okay? O kung tama ako, ito lang yung aking analysis. Parang pumunta doon si VP Sara to convince Senator Rodante Marcoleta to convince by 2028 tandem itong dalawa. Si VP Sara will run for president and Senator Marcoleta will run as vice president of the Philippines. Pareho kami. Pareho kami ni Sir Donmar ng nahuhulaan. Sir Donmar, hindi ko pinakinggan yung hindi ko pinanood yung, kumbaga, gusto ko kasi pag ako nagre-react, gusto ko on the spot. Yung kukuha lang, titignan ko lang yung umpisa, saka ko siya papakinggan habang nire-reaction ko. Kumbaga, pareho pala kami ng pakiramdam ni Sir Donmar na parang ganun. Kumbaga, ano yung isasadya ni VP Sara kay Senator Marcoleta? Pwedeng bilang pagpapasalamat dahil sa suportang ginagawa sa kanya. Syempre, nagawa na naman ni VP Sara. Kung magpapasalamat lang, noon pa, nagawa niya na siguro yun. Syempre, ano pa ba ang ibang dahilan? O baka kamustahin. Syempre, hindi lang naman si Senator Marcoleta ang pwede niya kamustahin sa mga kaibigan. Nandyan si Senator Bato, nandyan si Senator Bongo, nandyan si Senator Aimee, etc. Diba? Pero bakit si Senator Marcoleta? Yung isang senador pupuntahan ko doon. Bakit si Senator Marcoleta ang talagang punteryado niyang puntahan? Diba? So, ang pinaka-nalalapit na dahilan yung pareho naming naiisip ni Sir Doma. Alam mo, mag-expekulasyon lang to. Pero sana magkatotoo. Diba? Yun ang pinakaunang analysis ko na pwedeng mangyari. Okay? Pangalawang senaryo pwedeng si VP Sara sasabihin niya kay Senator Rodante Marcoleta na Sir, in case if ma-impeach ako, kasi meron pang mga usap-usapan na ang Kamara
planong mag-file ulit ng impeachment laban Ako, hindi titigil yan. Oo. Sa 2026. Hindi titigil yan. Ngayon, na si Senator Soto na ang Senate President, posibleng matuloy itong sigurado impeachment trial. Oo, matutuloy. Now, kung ma-impeach siya, duda ko rito, sinabihan siguro ni VP Sara, "Sir, if ma-impeach ako, baka sa 2028, ikaw ang tumakbo sa pagka-presidente, si Marcoleta." Pwede. Kung tutusin talaga, kung wag naman sana, kung ma-impeach si VP Sara na wag naman sana, si Senator Marcoleta, alam ko, fit to maging tumakbong presidente. Alam natin, medyo kakabahan tayo ng konti. Diba? Kakabahan tayo. Pero para sa akin, fit talaga siya bilang presidente na pwedeng itulak ni VP Sara. No? Pwede niyang i-endorso. Diba? Kahit si PRRD, sigurado a-agree dyan . Diba? A-agree si PRRD kung tatakbong presidente si Senator Marcoleta. Diba? Kaso nga lang, syempre tayo, sinasabi ko nga, practical lang tayo, sabihin lang natin at medyo kakabahan tayo. Dahil alam naman natin ang ng kalaban ang laro. Diba? Pero kung sa lang, okay talaga si Senator. Kayo mga katunay, kung tutuusin, pwede ba talagang tumakbo si Senator Marcoleta bilang presidente? May pag-asa kaya siyang manalo? Kung sakasakali sa 2028, kung sakasakaling hindi lang makatakbo si VP Sara sa 2028, na wag naman sana makatakbo siya. Maganda kasi yung tandem nila . Suporta lang si VP Sara sa kanya. Oo. Di ba? Ang tanong, kung sino ang maging Vice President ni Marcoleta sa 2028, yan ang hindi pa natin alam. Okay? Yan ang duda ko. Pwede akong magkamali dito, pwede akong tama. Ako guys, sa totoo lang, excited ako . I am very excited sa 2028. Kung si VP Sara man ang mapresidente o si Marcoleta man ang tatakbong presidente, wala akong problema. Kasi si Marcoleta kasi one of the reason why gusto ko itong senador na ito, kasi pareha kami ni former President Duterte. Nagustuhan natin si Marcoleta because he is very honest. Yes. Aside from being honest, he is very intellectual. Very intellect to the point na pasasabi mo talaga sobrang talino niya sa batas. Hindi mo talaga siya. Yan naman talaga yung kailangan natin . No? Yung talagang may alam, hindi yung nagdudunong-dunungan lang. At saka si Senator Marcoleta, ito yung hindi na uuto. 'Di ba? Isa din to sa mga tao na hindi nagpapadikta. 'Di ba? Kitang-kita naman natin sa mga ginagawa niya kasi kung kaya siyang diktahan, di yung kamera doon pa lang nagsunod-sunuran na siya. Pero hindi. Sinuwag niya lahat yung mga sarili niyang kasama doon. Dahil alam niya kung ano yung pinaglalaban niya. Bihira lang yung tao na ganun. 'Di ba? Na hindi mo na iniisip kung ano yung magiging kapalit ng ginagawa mo. Ganun yun . What do you call that one? Hindi mo siya talagang anong tawag dun? Sa batas. Dahil alam niya ang batas. Oo. Talagang nag-aral. Dapat lang. Kaya nga, dapat lang talaga yung may alam. Nung kinumpare itong si Senator Marcoleta at itong si Tito Soto. Kasi si Tito Soto, artista lang ang background yan . Naging knowledgeable lang siyang pagiging senador because ilang dekada na siya naging senador. Di ba? So, siyempre, may alam ka na lang talaga background for being a senator. Pero when it comes to batas talaga, sabi ko sa sarili ko, kailangan kasi advantage ng isang lawyer na senador. Kasi alam mo ang batas, tama. Alam mo kung ano yung laro ng batas . Yes. No? Yan sina Robin Padilla, Senator Bato, sina Bongo, kung hindi man sila lawyer, hindi sila masyadong ganyan ka magaling sa batas, pero meron naman silang mga lawyers around them na nagtatrabaho para sa kanila, no? Na magkonsulta sila kung ano ang karapat-dapat. Pero mas advantage yung abogado, yung maraming alam. Talaga, at senador ka pa. Okay? So, ganun, yun. Ang mga senador dyan, mga ibang senador dyan, hindi yan mga lawyer. No? Marami dyan, no? Hontiveros. Napapalibutan niya ng mga lawyers na gagawa sa kanila ng mga advices o alam mo, masarap, no? Kung suwari tatakbo si Senator Marcoleta ng presidente or vice president, si VP Sara, presidente, basta ganon. 'Di ba?
si Barsaga, tumakbo naman ng senador. Hindi, di ba? Para may makakatapat dyan si Honti. Maganda nga may nakakatapat si Honti. Talagang ako, bilib ako sa batang yan. Talagang, batang congressman pa lang, pero talagang napakatapang. Ang lakas niya talagang mang-asar. Kaya kaya feeling ng mga tao doon sa kongreso, yung mga galit sa ginagawa niya, is parang binubuli kami nito. Naiinis talaga sa kanya. Effective na effective yung ginagawa niya. Diba? Siya lang mag-isa yun, ha? Diba yung mga kilos, galaw niya, marami nang naiinis sa kanya, nagiging big deal na sa kanila. Iba mang inis talaga si Barsaga. Grabe. At sa kanila, sa ano nilang gustong batas na gagawin, sila yung mag-interpret. Yes. Oh. Kaya sabi ko, wala tayong problema. Yan ang napag-isipan ko eh. Si Bongbong Marcos, hindi po siya abogado. Kaya nga, sabi ko, mas maganda siguro kapag abogado yung presidente. Kasi tama. Secure sa lahat ng gawain. Oh. Tingnan mo si Bongbong Marcos. Anong ginawa niya kay Tatay Digong? Di ba? Hindi niya alam. Pinahuli niya na hindi dumaan sa legality. O ano nangyari? Napahamak tuloy. Kasi parang nakikinig lang yun eh. Rimulya. Sa kung anong idikta sa kanya eh. Yung mga kasama doon sa paghuli ni Tatay Digong. Oo. Kasi presidente nga, bangag at walang walang alam sa batas eh. So sabi ko, it's either VP Sara or itong si Senator Marcoleta ang maging presidente ng Pilipinas. Go ako. No? Wow. Kasi sarap. Hindi ito basta-basta gagawa ng mga hakbang sa bansa natin na ikakapahamak ng ating bansa. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun ng video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Donmar TV. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.